Tulad ni Vice Ganda. Pampam. Ah? Puro pasikat. Punta tayo kay ano, no? Kay Kabayo. Kamusta mga kapatid? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong lingkod Weng TV. Isang supporter na lola ni Vice Ganda naglabas ng sama ng loob sa komedyante. At Vice Ganda inulan ng mga komento kaugnay sa pag-uugali nito. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga nakatutok sa ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please do subscribe at pakihit na din ang notification bell para updated ka sa mga video na ilalabas natin. Maraming salamat. Andito ang nasabing video ng avid fans ni Vice Ganda na isang lola, matapang na naglabas ng sama ng loob ang nasabing lola. Ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Paki-comment lang ang iyong sariling opinyon. Sabay-sabay nating panoorin ang matapang na pahayag ng isang lola. Ito kay Vice Ganda. Bilang isang citizen dito sa Pilipinas, bilang may anak, bilang may apo, hindi maganda yung ginagawa mo. Nasa telebisyon ka. Ayusin ang bunganga mo. Noong ka pa. Ilang bisis na napapatawag kayo ng MTRCB. Ilang taon na ba ang shoot time? Ilang taon na kayo na pinatatawag pirme dahil sa mga dirty words mo na hindi mo ginagamit yung utak mo. Wala ka sa bar kung saan ka nagtatrabaho nung araw. Isipin mo yung pangkalahatan. Yung mga bata nanonood sa'yo. Vice Ganda. Wala ka sa beer house kung saan ka nagtatrabaho nung araw. Kaya yung mga green jokes mo, bawas-bawasan mo. Nawala na ang prangkisa ng channel to. Di ka pa rin natauhan. Di ka pa rin natuto. Nagsasalita ako kasi may apo ako. 13. May isang taon. Bilang isang mamamayan dito sa Pilipinas, naturalmente magsasalita ako. Bilang isang lula. Bilang isang mamamayan. Ayusin ang bibig mo. Nalalaman mo ba yung TV ko hanggang ngayon di ko binubuksan? Mula nung mawala ang channel to. Ewan ko kung sira na yun, tatapon na yun. Ilang bisis ka na ba pinatatawag sa MTRCB? Diba? Marami na rin. Parang naano ka na sa limelight na kung saan nagkanaroroon. Pakiramdam mo, wala nang kupas ang star mo, Yun yung nararamdaman namin bilang isang manonood sa'yo. Yung mga dirty words na hindi naman dapat pang telebisyon, bawas-bawasan mo. Kasi wala ka sa beer house. At hindi pa tanggap yung mga ganyan na kasi bakla ka diba? Nagsasama na kayo ng lalaki. Hindi pa yan tanggap dito sa Pilipinas. Yan ang totoo, Utak gamitin mo, huwag ka masyadong papampam. Pati yung mga kasamahan mo tuloy, nahawa na sa'yo. Kasi ikaw ang pasimuno. Si Kim Chiu hindi naman ganyan niya manalita, ba't na ano na sa'yo, nahawa na sa'yo, Vice Ganda. Gamitin ang utak, gamitin lahat na ito pala, wala pala ako sa beer house. Nasa national TV ako. Ang mga bata nakanganga sa'yo.
nanonood sa'yo. Yun ang anuin mo ha. Hindi lahat. Porket natatawa yung mga tao, okay na yun sa lahat. May mga bata na nanonood sa'yo. Hindi lang ikaw, hindi lang yung mga katulad mo ang nanonood sa'yo. Masyado ka ng mahalay. Bagay kayo ni Rubilin, magsama. Mahalay ang mga bibig nyo. Dati-dati hindi naman ganyan ka. Yung sumali ka kay Willie Rebellamin, napanood ko yun eh. Ha? Hanggang dito yung buhok mo. Dito wala. Alam mo ba yon? Bumalik ka sa nakaraan mo para alam mo kung paano mo haharapin yung harapan ng buhay mo. Masyado ka. Porket yumaman ka na, iba na. Ito ba ang naano ng pera? Wala na sa iyo yung may matututunan ng mga bata sa iyo. Ano? Alin ang gusto mo? Papasok na ako sa TVJ Defenders, babakbakan kita. Bumalik ka sa nakaraan. Tumingin ka sa likuran mo. Nakita mo ba ang itsura mo nung araw? Nung kasagsagan ng kahirapan mo? Kunikwento mo kung saan-saan ka may TV nanonood. Ba't ngayon nagbago? Bakit kailangan magbago? Ang bagay sa iyo, umalis ka na sa showtime. Pati yung mga kabataan, tulad nila Kim Cho, hindi ganyan yan mamagsalita eh. Fluent yung mga salita niyan, secure na secure sila bago ilabas sa bibig nila. Ngayon, nahawa na sa'yo. Yun yung ginagawa mo sa mga kabataan na mga kasama mo. Mabuti kung hindi ka namin nakita, hindi ka namin nasundan. Sumali ka kay Willie Rebellamin nung araw. Ulay-uling ka pa. Huwag ganon. Para ano, may natututunan ng mga kabataan sa atin. Lalong-lalo ka na. Talaga naman sikat ka. Pero kinabukasan, mangungulimlim. Hindi permi araw, may gabi. Tandaan mo ha, Vice Ganda. Isipin mo lagi, araw ngayon, gagabi uli. Hindi yung inaano mo yung pagkatao mo, sikat ka, chuchuchucho. Bakit? Pagdating ba doon, kung mamamatay na tayo, malalaman pa ba na galing ka sa ano? Mayaman? Hindi. Pantay lang tayo. Mayaman, mahirap, pari-parehas tayo pantay. Ay ayusin ang bunganga. Lalo't na andyan ka sa National TV. Na yung buhay mo noong araw, yun din ang ilabas mo. Huwag kang maging hipokrito. Para may matututunan yung mga kabataan na nanonood sa'yo.
Ano nangyari kay Kim Cho? Di ba? Nahawa din sa'yo. Nasundan ko ang isang Kim Cho. Napakabait na bata, maayos. Napunta sa Showtime, naging di na maintindihan. Ha? Bakit nga ba mayroong YouTube? Hindi ba para may matutunan dapat yung mga kabataan? Katulad ko na commentator, dapat lang napunahin kayo. Mga mali kayo. Mga mali kayo. Hindi na mabilang dito sa mga daliri ko. Mula nung umiri ang Showtime, how many times na kayo pinatatawag sa MTRCB? Yan ang totoo. Di ka pa rin natuto. Lalo kang lumala. Hello, Manny Doria. Shout out, darling. Gala with Ria. Hello, darling. Maraming salamat. Ang dami ko na palang bisita. Thank you, idol. Hinahanap ka na ng mga fans mo. Andito. Shout out, Ma'am Ingrata de Ortiz. Malapit na yung ng Team Kalahi. Pupunta ako dyan, Ma'am Ingrata de Ortiz. Nasabit ka lang. Kasi bakit? Naisip lang kita. Ayan mo, pag naging defenders na ako ng TVJ, babakbakan kita. Kasi ito naman ang gusto ko, kaya ako pumasok. Nagkaroon ng YouTube channel. Dahil sa mga ganitong mga tao na mga pasaway, na walang mga pakundangan. No? Thank you, Lola Damiana. Nasa amang kaman ngayon. Maraming salamat. Ikaw talaga kung bakit ako nandito. Dahil ayoko yung may naapi talaga. Doon talaga ako sa tama lang. Kahit sino ka pa, aharapin kita. Naka-uniforme ka man o ano ka man, wala akong pakialam. Basta yun sasabihin ko, yung tama lang. Susunod, tatamnil kita. Vice ganda. Huwag ka pasaway ha. Naging fans mo ko, pero sumusubra ka. Hindi ako natutuwa na. Masyado na yung pagka-green jokes mo. Bumalik ka na lang sa beer house kung saan ka nagtatrabaho. Doon, kahit ano isuot mo, kahit anong sabihin mo, fine. Walang sa'yo doon. Doon ka magtrabaho. Travelers, pwede na ba si Mamita? Ano yan? Inaano mo na ako ng trabaho, ha? Sama ko, digital, saan ba tayo pupunta? True po, bastos siya. Naman. Hindi lang yan ngayon ng bastos. Matagal na. Kay ano pa? Sino ba yung sinundan niyang MTRCB? Basta kung kailan tumakbo, nag-iri ang isang Showtime. Pero may yan napapatawag dahil nga sa mga katarantaduhan niya. Hindi nagbabago. At dahil sa matapang na pahayag ni Lola, madami ang humanga sa kanya. Tama naman at may karapatan siya na maglabas ng saloobin dahil isa siyang citizen ng bansang ito, at isa siyang lola na may apo at anak. Ito ang ilang komento para kay Vice Ganda. Nanood ako noon kay Vice and na-remember ko sinabi niya ang pinaka-fear niya sa buhay ay yung di na siya gusto ng mga tao. Siguro ito na yung time Vice. Dapat na nga talagang mag-isip ng isang Vice Ganda, dahil hindi sa lahat ng araw ay Vice Ganda siya. Pag lumipas na ang kasikatan niya, wala na din siya kahit sa mga paningin ng mga supporter niya, pero kung ngayon pa lang ay itatama na niya kung ano ang mali sa kanya,
Kahit hindi na siya Vice Ganda ay mananatili pa din siyang Vice Ganda sa mata ng mga nanonood. Ikaw, ano ang masasabi mo? Hanggang dito na lang at maraming salamat.